This is actually the first 50 series na meron tayong laptop, and to be exact, this is an RTX 5080. So this is the first time na mag-vlog tayo. Itong laptop na ito, we're gonna do a gameplay, we'll open the chassis, we'll check everything on this laptop. So every time that you're gonna purchase this Master 16, may kasama siyang 27-inch na gaming monitor, and meron siyang kasamang Aorus Chibi figurine. Good morning, good afternoon, good evening, this is Tito Dustin. So, ito ang i-vlog natin ngayon, this Master 16 from Aorus. So, anong meron dito sa laptop na ito? Well, this is actually the first RTX 50 series na nagkaroon tayo, and to be exact, this is an RTX 5080. Ngayon, titignan natin kung ano ang maganda at pangit dito sa unit na ito. First of all, pag pinag-usapan natin about RTX 50 series, medyo pricey pa yan. Doon nga lang sa mga video card, medyo mahal na. So, titignan natin kung worth it ba pagka-pricing niya sa kanyang specifications. Before natin i-open, I would like to thank Aorus dahil tayo ang unang nag-unseal ng unit na ito. Pagdating pa lang nito sa Pilipinas, pinadala na sa atin ito ni Aorus. Grabe yung presentation ng unit na ito, no? Dito nga sa side na ito, may kita nyo na yung specs, but we're gonna talk about that later. Once you open it, ito ang bubungad agad sa inyo, yung laptop. And then meron pa dito parang yung kanyang sticker. I think ito yung ginagamit sa mga pag dinidisplay mo yung unit. Underneath the unit is may kita nyo agad itong printed material na ito. May nakasulat pa dito on the other side, team up, fight on. Pag inopen nyo, tingnan nyo yung kanyang paper, talagang pinagastusan talaga. Not just that, even yung kanyang box, talagang presentable na presentable. Alam nyo yun, laptop lang naman binibili nyo, pero hanggang sa box, ang ganda ng presentation ni Aorus dito. Katulad ng sinasabi ko, wala tayong bias dito, Pag may nakita ko maganda sa Aorus, I'll tell you that. Meron din ako nakitang pangit dito sa laptop na ito, sasabihin din natin yan. So, moving forward, meron siya kasamang stickers ng Aorus every time that you'll purchase this. Aorus stickers. And then we also have here, bago to warranty card nila, and then of course the user manual. Pag inopen nyo yan, nandito ang kanyang charger, and then yung kanyang power socket. 20 volts, that's 16.5 amperes, 330 watts. So normally ang mga laptop is mga nasa around 100 watts lang and below. Yung mga RTX 40 series, mga nasa 300. So this is 330. So medyo mas mataas na yung watts niya. And malalaman mo kung malakas talaga ang mga power output ito. Yun dito lang sa kanyang socket. Normally, ang mga standard laptops, mga ganito lang yung socket niya. Kahit yung mga gaming laptops, ganito yung mga socket niya. Malalaman mong malakas ang power supply ng isang computer pag yung mga ala desktop na yung ganitong power socket na kailangan. So, of course, we're expecting more on this laptop about the specifications. But before that, tignan muna natin yung appearance nitong Master 16. It's color black from everything. Napansin ko sa lahat ng mga Aorus laptop, color black talaga siya sa lahat ng units niya. And then, black from the top cover, sa body, and then dito sa ilalim. Isa sa nagustuhan ko dito sa Aorus niya, ang kanyang RGB lights. Bukod sa keyboard, meron pang RGB lights dito sa ilalim. And bukod dito sa RGB lights sa ilalim niya, meron din siyang RGB light dito sa kanyang likod. Yung mismong sa logo niya. Bukod sa logo niya, meron pang RGB light dito mismo sa likod at sa ilalim na nagsasabi ng Aorus. Doon sa tracking pad niya, makikita niyo yung word na Aorus. May sticker ng GeForce RTX and the processor of an Ultra 9. This is actually a 16-inch laptop, kaya siya tinawag na Master 16. Pero it's not an alphanumeric keyboard. Wherein normally kasi pag ang laptop mo is 15.6 inch and above, may numpad na yan. Napansin ko dito sa kanyang screen, hindi lang siya color black. Nakita mo, may pagka-bluish siya. Parang sa mga mobile phones. Well, anyways, ang sabi kasi dito, ang specification niya is an OLED. We'll see about that. And about the ports, meron tayo dito, dito yung saksakan ng power sa gilid. And then we got here the Ethernet, we got the HDMI, USB Type-A, and USB Type-C. On the other side of this is, we have the audio combo jack, and then micro SD card, Type-C, and another Type-A. May ventilation pala tayo intake sa mga gilid, and malamang ang out nito ay nasa likod. And speaking of intake, ang intake nito sa ilalim din. And as you can see there sa ilalim, may kita nyo parang may logo ng mga Aorus. Okay, so about the dimension of this laptop, the width is 14 inch, the depth is 10 inch, while the height is 1 inch. Okay, nakakatuwa dahil hindi siya 1.1, 1.2. Talagang sakto siya dun by inch. So, out of curiosity, tignan natin. So, of course, the screen size is 16 inch. So, the weight is 2.4 kilograms. Of course, pag dadagdag pa natin yung kanyang charger, with the charger, that is 3 kilograms. So, the charger alone is kalahating kilo na. Viewing angle of this laptop, 130 degrees, so hindi siya nafa-flat. Let's talk about the specifications of this Master 16.
Katulad na sinabi ko, pricey itong laptop na ito. Titingnan natin kung worth it ba para sa kanyang price. First, let's talk about the processor of this Master 16. Intel Core Ultra 9, that's 27HX. Mapapansin nyo, medyo mas focus ngayon si Intel sa mga Ultra series niya. Before, meron siya mga tinatawag na 11th Gen, 12th Gen, 13th Gen. Nung nagsimula na yung mga 12 or 13th Gen, dyan na pumasok yung mga Ultra. So, mapapansin nyo, wala na 15th generation sa Intel. It's because they're focusing on the word Ultra. We've done a comparison between the i9 14900HX, which is yung pinakamataas na H series sa i9, comparing to this Ultra 9 27HX. Upon checking here sa mga benchmark or comparing it to the two, ang Intel Core Ultra 9 processor 27HX, it comes with 24 cores. They have 8 performance cores and 16 E-cores. That's a total of 24 threads. Upon checking here, ang base boost niya is 2.1 GHz while ang kanyang turbo boost is 5.4 GHz with a TDP of 55 watts. If we're gonna compare this Ultra 9 sa dating Intel na Intel i9 14900HX, yun kasi yung dating mga Intel processors eh. So, medyo nag-stop sila sa 14 series. Pero itong mga 14900HX na to, medyo powerful pa rin. Upon checking here sa isang page na to, may kita nyo yung single core performance pati multi-core performance, mas mataas pa rin si i9 compared kay Ultra 9. It's because ang Ultra 9 kasi, or mga Ultra series, mas nakafocus sila sa power efficiency. As you can see there, malaki yung gap ng power efficiency ng Ultra 9 versus sa i9. Pero by means of performance, mas mataas ng onte si i9. The current memory installed here is 32GB. That's a GDDR5 with speed of 5,600 MHz. So, i-check natin mamaya kung pwede pang i-upgrade yung memory nito, kung kaya ba gawing 64, or titignan natin kung ilan pa yung memory slots na available. The storage of this laptop is 1TB SSD. Okay, so as normal, kasi normally ang mga laptop is 512 eh. So, ito 1TB na. Pero syempre, titignan pa natin kung mayroon pa extra M.2 slot. Isa sa mga binibili sa Aorus is yung kanyang display. Because first of all, this is an OLED display. Meaning to say, ang OLED display is actually mas maganda pa sa IPS. Sabi nga ng iba, once you go OLED, hindi ka na babalik sa mga ibang display. Ang refresh rate na itong laptop na ito is 240Hz. So actually, sobrang taas na nun para sa mga standard gaming laptops. Yung mga standard gaming laptops, mga nasa 144, 120, but this one is 240. Napaka-ideal na to sa mga first-person shooting. And of course, doing video editing. Kasi this is already an OLED screen, which is bagay na bagay sa mga photo editing, sa mga video editing. Just to let you know, no, nakalimutan ko yung sabihin nyo resolution. This is a 2560 by 1600. Meaning to say, about the display, as in, sobrang angat na ang display nito. You can actually use this even though nakatapat yung araw, mataas pa rin ang nits nito. And mapapansin nyo dito, no, if you open the task manager, once you open the task manager, meron dyan CPU, memory, disk, Wi-Fi, NPU, and GPU. So, let's go back to the NPU. NPU na to, ito yung Intel Boost with the help of an AI. Magkakaroon tayo ng another content about the NPU kasi medyo mahaba yan. Pero to make the story short, itong NPU na to, mas nakakatulong to sa processing ng computer mo. Meron din tayong dito Gmate na pwede nyo i-optimize yung gaming experience nyo. Under it, may tinatawag na scenario profile settings. Dito may kita nyo yung balance mode, game mode, creator mode, power saving mode, and online meeting mode. Actually, self-explanatory na rin naman yung mga nakasulat dito. If you want to turbo your CPU and your GPU, you go to the game mode. Of course, mas malakas ang power consumption yan. And then, if you're doing content creating like photo editing and video editing, since actually maganda mag-content creation dito dahil nga OLED yung kanyang screen, meron din dito creator mode. If you want to save your battery, you go to the power saving mode. And then, kung gusto mo sakto lang lahat, the balance mode. Now, pag-usapan naman natin kung ano talaga yung binibili dito sa Master 16, which is the video card. Katulad na sinabi namin, this is the first time that we're gonna vlog a 50 series. And to be specific, this is an RTX 5080. But before that, ano ba ang mga video card ng mga 50 series? Unang-una, yung RTX 5050 is actually 8GB dedicated. So actually, mataas yun, no? Kasi dati ang 3050 is 4GB, 4050 is 6GB, so 5050 is already 8GB. RTX 5060 and then RTX 5070 is also an 8GB dedicated. Katulad ng sinabi ko, yung RTX 5070 is 8GB dedicated, while the 5080, yung next niya, the 5080, it already
already jumped to 16 gig dedicated. Current FPS that we're getting is 133 or 120. The temperature of our CPU is 85, GPU temperature is 80. Actually, sa laptop, umaabot talaga ng mga 100 ang temperature. Pero this one, 80, is really not bad. And if we're gonna check the settings, no? The settings of this one, display. So, ito, borderless window, NVIDIA DLSS. So, nilagay natin sa quality, lagay natin sa ultra quality. Sharpening, 100%. Brightness, show FPS. Graphics, okay, syempre, dito tayo. Lagay natin lahat yan sa ultra. Tingnan natin kung mababawasan ang FPS natin. Okay, so kanina nagwa 120 tayo. So ngayon ang FPS natin bumaba ng 100. Pero kasi nasa ultra settings tayo, yung GPU ganun pa rin. So now naman tatry natin Monster Hunter Wilds benchmark kasi wala pa tayong pambili ng tunay na Monster Hunter. Pero sabi daw nila, okay daw na reference to, and ito, sabi daw nila may mga scoring daw ito. But before we go on benchmarking, check na muna natin yung mga settings natin. So option, of course, borderless window, ganyan, resolution, highest. Dito tayo sa graphics. Graphics settings, of course, ultra tayo dyan. Separately, and NVIDIA DLSS, of course. Enable, of course, we go on quality. Kasi ano yan sa iba, may tinatawag dyan, is either quality or performance. So, we go to quality. And then, texture quality, merong low, medium, high, and highest. Doon tayo sa highest o may ultra. Ayan, highest, times 16. So, kanina doon sa cinema, mga nag-FPS tayo ng mga nasa 100, 120 to 130. Ito yung in-game niya. Of course, normally, pag in-game, mas mababa yung FPS. Katulad nito. So, kanina, doon sa cinema, 120, 130. Ngayon, dito, naglalaro na lang tayo ng 100 to 110. So, tingnan pa natin siya pag na mismo nasa open world. So, guys, ulitin ko Ang graphic settings natin ngayon nasa ultra. And we also put an MSI Afterburner here. And then, we also have here the NVIDIA GeForce para lang may cross-reference kayo ng mga current FPS. So, tatlong FPS na ikita natin ngayon. Temperature is on 80 degrees, ha? So, it's really not that bad. Even the CPU is 85. Kasi normally, sa laptop, talagang umabot ng mga 90 to 95 ang temperature. Pero itong 80 is really not bad for a laptop na naka-ultra settings tayo. Okay, so ngayon nasa open world na tayo kanina from 120 to cinema, naging 100 to in-game. So parang nakita ko nag-spike down siya ng 90 FPS pero saglit na saglit lang. Kasi tingnan nyo, bumabalik na ulit siya sa 120 and above. Sabi dito sa Monster Hunter Wilds benchmark ang playable daw is ang score na 10,000 to 13,000. And then, if good that is 13,000 to 20,000. And now, if excellent daw is yung score na 20,000 and above. So, ito yung benchmark ng Monster Hunter Wilds. And currently, nakikita nyo dito, so medyo nag-surpass na tayo. Nasa around excellent na tayo. So, tingnan natin kung saan matatapos yung score nito. Okay, so the current score that we got here is 21,000, average FPS of 123. It's really not bad. Kita nyo, graphic settings natin is ultra, and then generating processor natin, Ultra 9 on running an RTX 5080. Alright, so thank you sa technician natin na nag-open ng chassis. Medyo nahirapan siya i-open ng chassis. And by the way, you cannot open chassis by your own. It will void the warranty. We're doing just for the content. Para at least alam nyo kung ano yung nasa loob at kung ano pang pwedeng upgrade sa Master 16. So once you open this, meron actually ribbon here na hindi na namin tinanggal kasi this ribbon actually is connected dun sa bottom LED lights ng Aorus ng Master 16. You can see here, nandito ang kanyang battery. May nakasunod dito na 99.2 watts per hour. And then we have here the Wi-Fi card. And by the way, this is running a 1 tera SSD. No, nakita natin specifications. We still have an extra M.2 slot here. So meaning to say, pwede pa tayong magdagdag ng storage. As you can see here, the memory is already full. Okay, so this is 32 gig. So I'm assuming na 16 gig ang each memory. We have here the fan. And actually, may tawag nga sila dito sa fan ng Master 16. I think WindForce. Probably mas maganda ang cooling or fan system nito. As you can see naman, nakita nyo sa ating mga gameplay, hindi tayo maabot ng mga more than 95 degrees. Actually, naglalaro lang ng mga around 60 to 90 degrees yung kanyang temperature. Wherein dati sa gaming laptop ko, mga nasa 95 degrees ang average. And then aside sa cooling, meron din siyang cooling gel dito. Ito naman ay naka-dedicate para sa mga M.2 nyo para hindi uminit. So just to sum it up,
Hindi nyo na pwedeng i-upgrade yung memory. It's either tatanggalin nyo yung 16 gig, papalitan nyo yung 32 kung gusto nyo yung 64. Pero medyo sayang naman. Kasi 32 gig is actually medyo okay na. And then we have here the 1 tera. We still have an extra M.2 slot. So this laptop comes with a 1-week replacement warranty here in Laptop Factory, and it comes with a 2 to 3 years Aorus warranty. So let's talk about the pros and cons of this Aorus Master 16. Simulan na muna natin sa cons kung ano pangit dito. Number 1 is the price. Ang SRP nito, sabi ni Aorus, is mga nasa kulang-kulang 200,000. To be exact, it is 195,000. Pero dito sa Laptop Factory, hindi naman tayo nagbebenta ng SRP. We are selling below SRP. So we could assure you na hindi natin ibebenta ito ng mga nasa 200,000. If you watch our recent video about the Dell, yung ano nga natin doon, binibenta nga natin doon below 40 to 50% the SRP. So we will update you kung magkano natin ibebenta to dito sa Laptop Factory. And the other cons na napansin ko dito is yung kanyang yung cover. So kanina talagang grabe punas ko dito dahil talagang may pagka-fingerprint magnet siya. And then lastly, ang isang cons na napansin ko dito, it's actually bulky siya. So it's 2.5 kilograms tapos 1 inch yung kapal niya. Well, hindi natin masyado masisi yung pagiging bulky niya because this is a gaming laptop. And not just a gaming laptop, ang nasa loob na video card nito is 5080. Medyo hindi ko pa maintindihan kung naka RTX 2050 or RTX 3050 tapos ganun ka-bulky. Pero ito kasi 5080. Syempre, kailangan niya ng better cooling. Yung temperature niya, naglalaro lang na I think nasa maximum of 95 or 90. Mostly naglalaro yung temperature niya from 70 to 80. Wherein sa dating gaming laptop ko, minsan umabot ako ng 95 o 95. Wherein normal sa gaming laptop na gano'n ang temperature. Pero dito sa Aorus, talagang ang ganda ng ventilation niya. Kahit sabihin mo naka-ultra settings ka, hindi mainit yung laptop na ito. Lastly, sa cons, I'm not sure if this is really a cons about the processor. No? So the processor is Ultra 9. Ultra 9 is more power efficient or more energy efficient, battery efficient. Wherein dati yung mga Intel kasi, yung mga i9 o yung mga i7 na HX yung processor, talagang yan yung mga pambakbakan na malakas ang performance score, mataas ang turbo boost, yung mga ganyan. Pero kasi ngayon, Ultra 9 na sila, so conscious na sila sa battery, mas longer life. O, medyo okay rin naman kasi syempre, pag di mo naman lagi ito gagamitin game sa bahay mo, syempre, if you're on the go, nagiging mindful na tayo sa battery. Of course, kaya nga tayo bumili ng laptop for portability. Now, let's talk about the pros naman dito sa laptop na ito. Undeniably, ang ganda ng kanyang specifications. Naka-Ultra 9 siya, 32 gig, 1 tera SSD, and of course, ang binibili mo dito, yung RTX 5080 niya. Kung ikaw yung naghahanap na talaga ng 50 series and money is not really an issue for you, I think bagay na bagay sa inyo to. And to be honest, no, I do have a desktop sa bahay na. Grabe na, binibetray ko na si Laptop Factory, hindi na ako laptop, desktop na ako. Well, maraming salamat kasi sa PC Factory, nakabuild tayo ng desktop. And we're gonna do a content soon about that. Anyway, sa bahay, no, naka-desktop ako. Ang video card ko dun is 4070. However, syempre, iniisip ko pa rin na mas malakas yung power nun. Pero nung kinumpare ko, yung benchmark nito, compared do sa benchmark ng desktop ko na naka Ryzen 9 na naka 4070 Ti, mas mataas pa ang score nito sa Monster Hunter. Ang score nito nasa 21,000. Yung desktop ko, 20,000 lang. Parang, teka lang diba nga kaya tayo nagde-desktop is dahil mas malakas ang power. Well, probably kasi syempre grabe naman taga sa video card nito. And the other pros on this laptop, no, yung kanyang display. This is an OLED display wherein na hindi mo siya makikita sa mga gigabyte. OLED displays actually makikita nyo sa mga Aorus. Pero of course, if it is an OLED display or if it is Aorus, mas mahal ang kanyang mga presyo compared sa mga gigabyte. Yung OLED display na ito kasi bagay na bagay ito sa mga content creators, sa mga photo editors, sa mga video editors. Of course, mas gusto nila na mas maganda yung quality ng kanyang screen na talagang tugmang-tugma sa actual once na ni-print or once na tinignan nila sa labas. Kasi if you're gonna use a TN, if you're gonna use an IPS display, yeah, medyo okay pa rin. Pero if once you go OLED, you will never go back to other screen display. Other pros, probably, pagiging aesthetic niya. Katulad na nakita nyo, merong Aorus na display dito sa likod. O yung logo niya, o may ilaw, may ilaw dito sa ilalim. So, I think isa rin ito sa mga binabayaran mo, yung pagiging astig na itong laptop na ito. Lastly, I think sa mga pros niya, yung mga inclusion niya, no? Katulad na minention ko, pag bumili kayo nito, meron siya kasamang 27-inch na monitor and meron din siya kasamang Aorus GB figurine doll. Pero sa mga ibang gaming laptops, pag bumili kayo, gaming laptop lang. So ito, meron ka na kasamang monitor. Actually, ang pinaka, tandem talaga ng mga gaming laptops is a monitor. Pero, ang ganda ng screen nito OLED I think, sapat na sa inyo itong 16-inch na ito. For my conclusion, guys, no,
So, pinakita ko lang sa inyo yung performance ng 50 series wherein una natin nakita to sa Aorus. So, wala pa ako nakikitang 50 series na dumating dito sa Pilipinas sa ibang brand lang. Katulad ng Asus, Acer, HP, o Lenovo. I think Aorus was one of the first na nagpadala ng 5080 series dito sa Pilipinas. And we are thankful with Aorus dahil pagdating pa lang sa Pilipinas, hindi na nila binuksan. Dinerecho na nila dito sa Laptop Factory para tayo at least ang unang makapag-content nito. Tayo nga ang nag-unseal ng laptop na ito. So, we would like to thank Aorus for that. Pero syempre, katulad na sinabi namin, pag may pangit, sasabihin namin. At pag may maganda, sasabihin naman natin. If you're a 50 series enthusiast, yung naghahanap ka na talaga ng latest video card and money is really not an issue for you, well, I think try to consider this Aorus. Of course, ginagawa natin tong video na ito just for awareness, just in case na bibili kayo nito sa amin, at least alam nyo na kung ano yung binibili nyo. If you have concerns or question, comment lang kayo dyan sa baba and I'll personally answer your inquiries. Okay, so maraming salamat for staying this long on this video. A like and a subscribe on this video is really much appreciated. So, ayan, nasabi ko na lahat ata dito sa laptop na ito. Okay, so thank you for watching. Have a good day. See you on our next video.